Mga kagandang buhay, isa na naman pong bagong farming adventure ni Ron, ang aking agriculturist. Dahil sabi niya, kinonect niya lang po itong project na to sa kanyang puguan. So tanongin natin siya ngayon, mga kagandang buhay, kung ano ang murang building. Paano siya gumawa na makamura sa kanyang nursery ng mga itik. Ayan po oh. So, para po dun sa mga, may mga resources din na kawayan, para hindi po mag-jump up kaagad yung may mga puhunan sa mahal na pag-umpisa. Ito po, ano po ito? Makamura po kayo dito, makatipid dito po sa pag-uumpisa ni Ron. Kaya tutok na po at isa-isahin po ni Ron sa atin na i-reveal kung magkano po yung nagastos niya dito sa pagpapagawa po ng kanyang building. Ang mga itik natin, pakasigla. Ayan. Follow the leader. Sana isa, doon din sila. Ang ganda tingnan. Lagyan pala ng uhot ng palay. Siyempre, para di sila malamigan. Kasi, yan yung leading cause ng pagkamatay nila, yung lamig, kasi hindi pa established ang kanilang mga balahibo. Kailangan pa ng balahibo nila na tumubo. Yung mga balahibo kasi na ito, mga primary predators pa lang oh. Yung mga malambot ko lang ng mga balahibo, hindi pa yung mga matitigas. Yan yung madaling mabasa. Parang sponge. Yan na, wala ka na dun sa loob. Makakain na sila. Oo, makakain na sila. Magwawatak-watak rin yan. Yung iba, oh. Yun. Punta rin dito. Yan, laki-laki na ng isa na yan. Oh. Oo nga, no? Hindi sila sabay-sabay. Hindi talaga. Lalaki yan eh. Yung napakahaba na yung katawan, no? Yung malaki. Lalaki. Oo nga. 10 yung lalaki, 100 yung babae. 20 yung lalaki, 200 yung babae. Pero may namatay na nga na 4 lang. Pero which is napakaliit. 2% lang yung mortality rate. Napakaganda niya. May ano naman, di ba? May hiling. 20 yung hiling dito. Meron naman. So sa 200 na binayaran mo, merong hiling na 10? May bawas pa yan na binayaran. Bali, binayaran ko lang is 190 hits. Yung lalaki, libre talaga yan. Wala ka talagang babayaran yan. Lalaki lang, ay babae lang talaga. Oo nga, makikita ka agad yung lalaki yun, no? Brako agad. Mahaba ang katawan. Mahaba talaga katawan. So, kailangan, meron talagang lalaki ito dahil yung una-una nating mga itlog dito ay papaano natin, papapisa? O una-una, maliliit pa yung una-una. Pwede ba yun? Yung unang-una talagang itlog, pwede natin papisain? Pwede. Di ba yung una-una, maliliit na itlog yun? Yun pala yung minimin. Kapag hindi pa sila, mga nagsa-start pa lang silang mangitlog, naman talaga, natural naman na maliit pa lang yung nila, yung itlog, which is not advisable pa talaga yan para sa reproduction, yung sa pag-produce ng seho. Pero kung nasa tamang gulang na sila at nasa tamang size, nasa tamang shape na talaga, yung kanilang Oo, papanday kasi dito. Ayan. So, itong nursery mo, Ron, ang una-una nating project dito, mag-production tayo. Oo, production. Bakit ba ayaw mong bumili ng RTL? Wala kasi mapagkatiwalaan ditong source ng RTL. Mas mainam na yung gamitin mong stock is seho o chicks kasi alam mong bata talaga sila. Minsan ba naluloko din tayo sa mga RTL? Minsan may mga matatanda silang nilalagay. Oo. Matanda yung pinapalusot nila. Oo. So
So to make it sure na hindi tayo Para malulugi. sa akin, hindi talaga advisable. Pero may mga farms naman na may sa lugar nila is may ano naman talaga, may maganda na mga supplier ng RTL. So, RTL ka na lang. Kasi kung may maganda talaga dito, nag-RTL talaga ako. Mas maganda kasi daw ang RTL. Pero since wala, at since nagsa-study pa lang ako, makakatipid ka talaga kasi kung seho alagaan mo. So ito pong project ni Ron, mga kagandang buhay, is ako po yung financer dito. Tsaka siya po yung ganito. Siya yung nag-aalaga talaga. 50-50 po kami dito, mga kagandang buhay. So, kasali rin po ako sa negosyo niya. It's a 50-50 shares. Knowledge yun sa kanya. Sa akin naman, anong tawag doon? Kapital? Ron? It's a 50-50 share, mga kagandang buhay. Maganda po yung ganun. Kasi payag naman si Ron para po sa mga improvements din, magawa namin agad. Pero yung sa Pugo, solo lang po yun ni Ron. Itong itik kasi, ako kasi nag-implement ito. Ako yung unang may gusto. Tsaka suportado po ako ng anak ko dahil siyempre may knowledge siya. Eh ayan, pag-aralan po namin yan. And who knows, Ron, maging supplier ka ng RTL. Tingnan natin. Looking forward? Tingnan natin. Napakalawak po ng pwede kong gawin. Napakabata mo pa. How old are you now? 23 pala ako. Oh, 23 years old po. Magpapa-24 na. Sa January. Okay. January na may maya. So, Ron, ano mo kami? Dahil sa panunood ng ating mga viewers, lalo na sa mga OFW dyan na gusto mag-umpisa ng hanap buhay, explain mo sa amin kung magkano itong umpisa mo sa 200 heads, kung magkano ang ginastos mo dito sa 200 heads at sa iyong nursery building na to na made of bamboo. Light materials lang to. Ron, itong building mo, magkano naman ang naging gastos mo dito at ano ba ang yung sukat dito? So, ang sukat nito mga kagandang buhay is 3 by 2.5 meters. Yung haba, yung taas naman ng from floor papuntang bubong is 7 feet. Tapos yung lang to, shed type lang. Shed type lang po ito. Kasi maliitan lang po yung natin, small scale lang po tayo. So yung nagastos ko na po for this one building na good for 100 heads is na siguro mga lagpas 10k na to. Lagpas 10k plus yung sweldo siguro mga di rin naman naabutin ng mga 15,000. Kasi nakamura ka sa kawayan dahil... Nakamura sa kawayan. Kasi yung kawayan na ginamit is kawayan din ng caretaker ko doon sa bukid. Yung binayaran lang namin, yung kumuha lang doon. At yung, siyempre, yung humad naghati dito, na top down, yun yung binayaran namin. Di ba binayaran mo rin siya peraso? Kung nga bawa, tig 100 yan, dala na yung lahat. Yung babayaran na lang is kung, siyempre doon pagaling, top down pa nila papunta dito, napaka naman, na hindi mo babayaran. Yun yung babayaran. So nakamura tayo sa kawayan. Lahat po ito is lang, light materials lang po ito lahat. Lahat ng pundasyon papuntang niya, doon sa taas is puro yan kawayan. Then, Ako, binalot mo pala ng plastic yung mga haligi mo. Siyempre, mga pusti. Kailangan po talaga yan. Kasi pag umulan, umambon, dyan lahat yung tubig kung wala niyan. Tapos kung mahangin naman, kung gabi, kung wala rin po yan, malalamigan ang gusto yung mga bibi. Yung trapal. Oo, kailangan talaga may trapal. Mura lang po yan. Lang yan 6 meters. Tig 65 lang yung metro. Mura lang po, safety pa yung itik mo. Kung tipirin po natin, titipirin din nila tayo. Mamamatay. Oo. Hindi siya mabigyan ng magandang shelter, bumabansot, nagkakasakit. Mamamatay talaga. So ano naman itong second mo? Ito pong second na to is good for 100 ulit to. Ganyan din po yung gagawin ko. Idudugtong lang po. Inuna ko kasi ang good for 100 heads. Ginawa ko po siyang nursery. Ngayon po, nursery po muna siya. Kasi hindi pa po tapos ito at maliit pa po sila. Pero pag lumaki na sila, itong dalawang building na po na to yung kanilang i-occupy ng 200 heads.
napaka ano na po yung pakiramdam nila dyan. Napakaganda. So hanggang dito, dugtungan mo? Depende, tingnan natin. Yan lang muna, yung pag-aaralan ko, 200 heads. 100 heads. Then let's see how it goes na lang. Kung may successful to, next year, marami na po tayong alaga. Magpapatayo na tayo ng Totoong building. permanent building. Yung mahal, yung magastos. Yung ano na talaga siya. Doon, ano ba yung gusto mo dito? Concrete Dito na? flooring. Dito? Dito na talaga. Dito na siya. Sa gilid? Ah, Or doon banda sa malayo? dito tayo sa gilid. Mag-measure lang tayo na ganun na para may pool lang sila. Tapos dyan sa gitna medyo. Or dito, pwede rin dito yung ano. Tapos doon natin pupuntahin yung tubig. Depende, tingnan pag-aaralan natin. I-ano natin ito, i-cultivate yung lupa. Pag-aaralan mo natin kasi napaka ano pa yan eh. Dapat yung mga ganyan kasi pinag-iisipan talaga. Kasi hindi po hindi po mura yung pag-aalaga ng hayop. So mga all in all sa isang building, mga 10,000 plus? Or sabihin na natin 15? 15. Sabihin na Kasi natin. nakayero eh. Nakamura kasi kung may kawayan naman sila ron, mas lalong bababa yung ano nila, expenses. Oo, baba talaga. O lalo na pag sila din ang mag-ano, Lalo na dyan sa Luzon, napakamahal dyan ng kawayan. mahal ang kawayan ano. Dito sa bundok-bundok, mas mura. Dito kasi, dito kinukuha yung mga binibinta rin sa mga bintahan talaga ng mga bambu. So mas mura talaga po dito sa puno, dito sa bukid. Yung ano lang naman dito, sipag-sipagan lang kasi dito sa bukid. Kung masipag ka magkuha ng bambu na yan, so magkakapira ka. Pero kung tatamad-tamad ka, wala. Oh no! Yan lang po dito yung punan. Tama. Tapos sabihan mo naman sila kung magkano yung bili mo sa sisiw. Yung sa sisiw naman, yung binili ko kasi na yan na sisiw mga kagandang buhay is gendered po yan. Yung meaning po niyan, ano po sila yan? Chinek po namin isa-isa na female po sila. At yung 20 is male. Kaya mga kagandang buhay, kung gusto ninyo na mag-alaga kayo ng seho, mas mainam na marunong kayo tumingin kung lalaki o babae yung bibilhin yung seho. Marami pong mga tutorial sa internet na sa YouTube na pwede nyo tingnan para naman po kayo bago kayo sumabak sa ganitong negosyo, kung gusto niyo is may kaalaman po kayo. Hindi po kayo maluloko kasi ngayong mga panahon po napakarami na po manluloko ngayon. Kapag magtitiwala ka po talaga, Wala ka sariling kaalaman, wala ka sariling research. Wala talaga. Napakaraming nagnanais na magpatayo ng bawa dito sa Puguan. Napakarami dito sa Aklan, napakaraming gusto. Pero kasi napakarami ring tumigil. Napakaraming hindi kinaya. Napakaraming hindi pa handa pero sumabak agad. Yan talaga. Tiisan lang talaga. Ako, ilang beses na rin akong muntik na mag-give up eh. Kasi may mga reklamo po tayong natatanggap sa mga kapitbahay. Yun ang i-ano mo muna kasi yun, importante yun. Ang location. Ano ba yung magandang location talaga at ano yung traumatic experience mo sa location mo? Dapat yung lokasyon talaga is malayo talaga siya sa mga commercial buildings. Sa kabahayan. Sa ano naman kasi yun mga kagandang buhay, sa batas naman talaga kasi. Na bawal. Ilang meters? Kasi hazard hazard ka naman talaga. Health hazard naman talaga yung pagkakaroon ng mga poultry or anumang mga hayop na mabaho. Yung amoy o kundi nagpo-produce sila ng mga langaw o other insects na makabigay ng disease. Pero po, kung pipili kayo ng lugar, mas mainam na yung piliin ninyong lugar is malayo talaga sa tao. Kagaya po nito, wala po dito kabahayan. Walang kabahayan dito, pabundok na yun oh. Capri lang dito yung ano mo. Ahas lang daw ang problema, no? Oo, maraming ahas at napakarami ring mga field rats dito. Field Taga. rats. Nung isang araw, nagano kami dito, naglagay ako ng zinc phosphide, napakarami ring namatay ng mga rats. Yan po, dapat talaga kapag pipili kayo ng lugar, siguraduhin talaga ninyo na malayo talaga sa kabahayan. Kasi
Number one po yan na problema. Nalugi tayo doon sa building mo. Number one na naging problema ko is ano talaga. Pero hindi pa rin lugi yun, lagyan ko ng kambing yun. I-renovate ko yun. Yung building naman na yun, permanent naman yun, napakatibay. Permanent yun, regalo ko sa kasal sa'yo yun. Oo, magkano, naka 100,000 yata si Papa nun. Napakatibay nun. So, balik tayo doon sa location kasi kailangan para wag masayang yung investment nila. Malayo na kaagad sa Kabiasnan. Malayo na. Sa Kabahayan, ganon. So, magkano sisiw, Ron? Bili mo, anong gulang? Ano na yan, nabili ko yan is mga 1 week old. Ano lang isa? Yan? Gender dyan eh. So, 70 po yan, yung isa. 70 pesos ang isa? Oo, 70 po. Okay na, kasi doon kasi sa Tarlac, Laguna, dyan sa mga part ng mga Luzon, is nagre-range na po yan ng mga 55 to 60 per seho. Oo. Day old po yun. Dito po sa amin, understandable na po yun kasi nga po, napakakunti po dito ng supply. At napakamahal ng feeds dito sa amin. Kaya, understandable na po yung presyong 70. Hindi na po tayo niyan magrereklamo. Oo nga, ano? Kasi healthy din at hindi nakaranas ng biyahe. May mga Malapit namatay. lang. May mga namatay kasi naapakan talaga kasi. Ayan, namatay, Ilan na ba? Buhay pa yan, Ay, buhay pa pala. Akala ko patay na. Baka survive pa ba yan? Titingnan natin, parang may sakit siguro yan. Pero pinainom ko na to ng Betracin Gold. Tingnan mo, sisigla na nila. Dapat kunti-kunti lang pala yung pagkain na ilagay mo. Hindi nila naubos, Parang busog. Busog eh. Pero hindi dapat tong sila. Nakaano yung tubig kasi kapag dyan lagi yung tubig sa loob, babasain talaga nila yung sarili nila. Magkukos yun ng malalamigin sila, lalamigan. Then, yung mangyayari, magkukumpul-kumpul sila. So, maraming mapipilay, gaya niyan. Mapilay. O may sakit agad, so lumala. Saan mo ba nakuha ang information yan? Siyempre, sa eskwelahan din, tapos experience din natin. Tingnan mo, nagkukumpul-kumpul sila, ibig sabihin nalalamigan, medyo nalalamigan. Pero yung mga ganyang klaseng pagkukumpul-kumpul na hindi masyadong sa isang lugar lang, ibig sabihin, well-distributed yung init. Kasi, kabawa, kapag dito lang yung mainit, doon sila lahat kasi doon yung malamig. Kung dito rin yung mainit, dito sila lahat. Kung dito malamig, magkukumpul-kumpul sila. Yan yung mga kailangan ninyong malaman. Yung temperatura, dapat i-maintinan nyo. Hindi na pabago-bago kasi magkakasakit talaga. At dapat, marunong rin kayo kung ano yung bibigay nyong mga vitamins sa kanila. Napaka-inam ng Betracin Gold na painom sa kanila. Nag-endorse ka na ng product. Babayad na niyan sa'yo ang Betracin Gold. Kasi para kasi sa lahat yan. Pwede sa baboy, pwede sa manok, lahat pwede Betracin Gold. Yan po mga kagandang buhay ang journey namin. Patikim pa lang po yan na information hanggang pong lumaki-laki sila. Ano po yung mga challenges, ano po yung mga obstacles na maranasan ni Ron at maranasan namin ang Team Souls ka ng Buhay dito po sa aming itikan. Ay lahat po yan malalaman ninyo dito sa aming journey. Kasi po nagplano po ako magkaroon ng itik dahil ang binibenta po naming itlog alat dito is itlog manok. Kunti lang po talaga, Ron, ang mga balot dito ay doon pa sa Luzon kinukuha. Yung itlog alat dito, prioritize kasi ang balot. Kunti lang talaga yung bibi talaga yung matitikman mo. Kaya kami po magpo-produce talaga ng itlog alat po na itik talaga. Pero paramihin natin ito at kami, production ni Ron. Sarili talaga po namin ang production dito. So medyo mahaba-haba pong journey ito, mga kagandang buhay, para po magkaroon din ng mga RTL dito, na supplier dito sa Luzon. Luzon ba? Visayas. Ayan, mga kagandang buhay. And good thing, Ron, is meron tayong biyahe ng hayop sa Luzon, makakakuha tayo ng murang feeds. Magkakarga at magbabaklod tayo ng feeds. Dito, talaga ditong mahal ng feeds. Ilan doon? Kasi sabi mo 1.4 lang doon yung 1.4 lang doon sa Luzon. Baboy? Makakakita pa tayong mas lesser doon. Grower na baboy? 1.4 lang. Dito, malapit na mag-1.9. Oo, baboy, doon 1.4 lang. Malaki matitipid natin. Grabing 500
pesos Ang difference. Batangas kasi ron, kung saan tayo kumukuha ng itlog, ay marami talagang feed mill. Yan. Marami rin ako doon kilala ng mga classmate ko naman nag-ano doon ngayon. Ang Batangas talaga, dahil ang Batangas po talaga, San Jose, Batangas is the egg capital of the Philippines, egg sanctuary. Ay sila na mismo yung may mga feed mill, yung mga malalaki dong mga poultry. Oo, kaya nakakabigay rin sila ng itlog na mas mura, na kakaya pa natin ditong ibenta sa Visayas. Dahil sarili nilang fruit juice, yung kanilang feeds. Ayan, meron sariling feed mill. Kaya pwede rin tayo mag-alaga ng baboy dito, palawakin natin ito para po sa kaalaman ng ating mga manunood ron. Pwede. Ayan. So, i-tutor po natin yan. May asinso po talaga dito. Ayan. So, medyo napalove na tayo sa mga animals, sa poultry products. Pwede din kasi ron na maging supplier din tayo ng feeds. Pwede. Later on. Tingnan natin. So, marami pong dapat kaming i-achieve, mga kaganda buhay. Ang taas po ng pangarap namin, magkaroon ng sariling meat shop, iba't ibang ventures po na pag-aalaga. RTL ba na manok? O nangingitlog na manok? May bala ka rin ba? Madang huli? Kung kung magkaroon siguro ako ng lugar, at siyempre Dito ron, pag naibenta na sa atin yung dito sa taas, pwede lugar, ba ito? siyempre, puhunan rin. Napakalaki kasi ng puhunan sa manok. Sa ngayon, di pa talaga, malayo pa talaga. Kung titingnan ko, napakalayo pa talaga yung dapat ko. Tatahakin natin. Napakalayo, kulang pa tayo sa kapital eh. Capital kasi. Grabe kasi. So dali natin dito lahat ng buntis nating mga baka, no? Yan, nagpapahinga na ron ang mga mo. Ang mga sisiw mo, nagpapahinga na. Bigyan tubig. Bigyan mong tubig. Samahan Gaano nyo, bang tubig na dapat ilagay? samahan nyo kung mga gandang buhay. Ay! Lagyan natin sila ng tubig. Bakit may bato ron? Ano bang Kailangan may bato. gamit na bato? Kailangan may bato para hindi nila mapaliguan yung kanilang inaanong tubig. Ah, yes. Parang may division. Yung makakapasok lang sa waterer nila is yung kanilang bibig. Tuktok. O kanilang beak. Ano yan tawagin sa Tagalog? Di ko alam. Sa beak. Kanilang English. tuka. Ano? Kanilang beak. Yan So, ito yung bato. Bato Ilinis po mo yan. din yung bato mo. Linis na po yan. Oo. Binalawan ko na po. Ganito lang po tayo magbigay ng tubig. At meron po tayong vitamins. Bawat painom may vitamins. Oo, kasi kailangan pa nilang pa rin. Bumilis ang paglaki. Tingnan natin. Tingnan nyo po pag may bit-bit akong tubig kung gaano sila kasigla. Yan. Sigla yan sila. Kasi yung mga itik po talaga, tubig po talaga yung kanilang gusto. Kagaya ng mga kalabaw, gusto nakalunang lagi. Ano kasi sila eh. Yan po talaga yung nature nila eh. Gusto talaga nila yung tubig. O ito yung vitamins. Ano yan? Yan yung Bitrasin? Hindi, iba to. Normal lang po itong vitamins. Para sa ano yan? Maintenance lang po ito. Okay. Hindi nyo na po ito kailangan gayahin kasi kung ano po yung available dyan sa inyo, yun po yung ano nyo. Yan po yung inyong bilhin. Ano pangalan yan? MBE. Ito lang po rin yung gamit ko sa pugo ko. Maintenance lang. Electrolytes lang po ito. Multivitamins and electrolytes. Makakasurvive po kaya itong ano na to? Tingnan natin. Hey, good morning! Oy, kailangan mo mag-survive ha? Magkano po na nito? 70? 70. Oh, nako. Lugi ka na kaagad ng 70 pag ito'y namatay. Naapakan siya. Maliit kasi. Liit talaga, oh. Undersize. Kulang. Tingnan mo yung mga kasabayan niya kung gaano nakalaki, oh. Oo. Parang kalahati lang siya. Wala nga siguro. Iba ang gaan. Mukhang
hindi makakasurvive ito? Tingnan natin. Meron din nga dito na pilay, nakasurvive naman. Survive na. Hindi kasi talaga may iwasan, ma. So kakakain lang nila, tapos inom na silang tubig. Tapos mga after 2 hours. Tapos lagyan ng bato para medyo tumimbang rin siya, hindi madaling matumba. Lagyan natin ng bato para di sila mag-swimming dito. Hindi nila masyadong basain yung kanilang sarili kasi once na magbasa sila, kakamatay po nila yung magandang buhay. Ano talaga lalamigin sila. Kasi Para-paraan lang. kasi hindi pa po sila yung mga balahibo nila hindi pa mga matitigas. Para minimize lang yung magamit ng tubig. Huwag matapon. Yan, tignan natin. Oh, yan na. Yay! Ganyan sila. Kakatuwa po. Hindi lang po na kumikita ka, nag-enjoy ka pa po sa farming. Nakakawala po ng stress. Kaya tapakainan po, pag may space po kayo medyo malayo po sa kabahayan, doon po talaga ninyo ilagay yung inyong mga alaga. Para wala pong hassle, lahat po ng napatayo ninyo ng mga structures, hindi po mawawalang saysay. Igagamit nyo po talaga. Kagaya na ginawa ni Ron, trials and error, ang laki ng mga gastos namin sa structures niya, yun, pinitation lang. Kasi maamoy. Kahit hindi naman nga halos maamoy, ayaw lang talaga ng mga kapitbahay. Na may maamoy sila sa hangin. Lalo na po, ang nature po natin mga Pilipino, ay hindi natin maiwasan, may mga inggitin talaga. Oh no! Kahit hindi naman nakakaabala, ay gagawin pong nakakaabala talaga. Kaya mas mainam po na gumawa kayo. Ilang meters ngayon sa kalsada ang required? Poultry is, dapat yan? 100 meters? 50 to 100 meters dapat? Kung maraming mga tahanan. Oo, pero kung malaki talaga nga is half kilometer. 500 meters away. Dito kasi wala talagang bahay. Tayo lang yung kubo lang natin. O wala tayong kapitbahay dito, kubo lang natin din.